Meanwhile, nagising si Ashley sa isang hindi niya kilalang kwarto at tila litong-lito dahil kahit sarili niya hindi niya makilala. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may dalang pagkain. Sino ka? Bakit ako nandito? Bakit wala akong maalala? Naiiyak na sabi niya sa lalaki. Gising ka na pala, my wife. Nakangiting sabi ni Lander. Wife? Takang tanong ni Ashley. Yes, you are my wife. And your name is Sarah. We had a 3-year-old daughter. Nakangiting paliwanag ni Lander sa kanya at tinawag si Angel sa room nito. Nakatulala lang sa Ashley sa kanila dahil naguguluhan siya sa mga nagaganap. Kung pamilya niya ito, bakit wala siyang makapangkasiyahan sa kanyang puso? Sigurado ka ba? Takang tanong niya sa lalaki pero binigyan siya nito ng masamang tingin kaya naman natakot siya at hindi na umimik. Hindi ka pwedeng lumabas dahil may sakit ka. At pag sinubukan mong tumakas at mahuli kita, ay malalagot ka sa akin. May bantang sabi ni Lander. Nawala na sa tamang templa ang lalaki dahil sa tanong ng babae sa kanya. Inalak niya ang kwarto nito at iniwan na lang doon basta ang babae. Umiyak na lang siya dahil sa ginawa sa kanya ng lalaki. Bakit siya nito ikinukulong? May kasalanan ba siya? Bakit pakiramdam niya hindi siya nabibilang sa lugar na iyon? Umiiyak na nakatulugan na lang ito at hindi na kinain ang dinala sa kanya ng lalaki. Sa light, nung oras na iyon ay umiiyak habang hawak ang paboritong mini elephant stop toys ni Ashley na ibinigay niya dito noon. Hindi ito nadala ng dalaga noong huli silang umalis bago ito mawala. Hinihintay ka na ni Baby Pants sa mind ko. Bakit hindi ka na raw bumalik? Miss mo na ba siya, Baby Pants? Lumuluhang tanong ni Light sa laruan. Isang tawag ang natanggap niya mula kay Aris. Inayos niya ang sarili at tumikhim bago sinagot ang tawag. Hello? Sagot niya dito. I got an info bro. Sagot dito sa kanya. Based on my interview sa parents ng mahal mo, Ashley has a twin sister. Pero ninakaw ito sa ospital at hindi na malaman kung sinong kumuha. At si Ashley ang naiwan dahil hindi ito nadagit ng kidnapper. May sakit ang bagong silang na si Ashley noon na nasa ICU noong panahong nangyari ang kidnapping. Habang ang kanyang kakambal ay nasa nursery at yun ang nakuha. Gusto mang hanapin ng magulang ni Ashley ang kakambal niya ay wala silang magawa dahil wala silang pera. Sumuko na lang sila sa paghahanap dito hanggang sa lumaki si Ashley at inakalang siya lang ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Nanlalaki ang mata ni Light sa narinig. Ibig sabihin, may posibilidad na ang babaeng kasama ni Lander ay hindi si Ashley at ang kakambal lang nito. Pero iba ang itinitibok ng puso niya dito. Katulad din ng kay Ashley noon. Subalit ngayon ay naguguluhan na siya. Naiyak na lang siya at napaupo siya sa isang sulok. 2 weeks had passed and 2 weeks na lang din before the event. Hindi na mapakali si Light sa kung anong gagawin at mangyayari. Kinukulit niya lagi si Aris about sa details and updates sa ipinapagawa niya dito. About naman sa ninong niya kapag tinatanong niya ang daddy niya tungkol sa kung may nakalap na ba ang mga ito na siyang pwedeng gamitin laban kay Lander ay walang ibang isinasagot sa kanyang ama kundi, just wait son. Kinakalap pa ng ninong mo lahat ng info na pwedeng makuha at mailatag laban sa kanya. Kapag kasi pinilit mong kunin sa kanya si Ashley at may maipalabas ito na katunayan na asawa niya talaga ito ay baka kasuhan kanya. Yun ang iniiwasan nating mangyari kaya huwag kang mainip. Malapit na anak. Tanging sagot ni Liam sa kanya. Habang nasa opisina niya, si Light ay tulala lamang ito at tila wala sa sarili. Napayukyuk na lang siya sa lamesa dahil sa matinding depression na nararamdaman. Gusto na niyang sugurin si Lander sa bahay nito at pilit agawin si Ashley mula dito. Pero alam niyang pag nagkamali siya ng galaw ay baka lalo lang mawala sa kanya ang dalaga. Intayin mo lang mine at magkakasama din tayong muli. Mahal na mahal kita at hindi ako papayag na hindi ka makabalik sa akin. Kapag tumagal pa ito at hindi pa rin sila nakahanap ng anumang maiharap kay Lander para mabawi ka, ay talagang papasukin ko ang bahay niya, makuha ka lang. Matiim na sabi ni Light na tila kausap ang dalaga kahit wala naman ito. Isang tawag ang nagpagising sa kanyang diwa at nagpabalik sa kanyang sarili. Isang tawag mula kay Aris.
Marahil ay may bagong balita ito kaya't nagmamadali niyang sinagot ang tawag nito. Ano, may balita na ba? May nakalap ka na bang ebidensya? Makukuha na ba natin siya? Natataranta't sunod-sunod na tanong ni Light. Chill bro, relax ka lang. Yes, may balita na, but not that much. Awat ni Aris sa kausap. Then come on, spill it out now. I can't wait any longer. Tila nagmamadaling sabi ni Light sa kausap. Okay, I got a new info about the day after na ipinanganak ni Sarah si Angel. It's the same day that the hospital got burned on fire. Nailigtas agad ang mga bata sa nursery but hindi agad nailabas ang mga nanay. Halos lahat ng inang nanganak ay natupok. But what I am confused about is, nasa list ng mga maaaring natupok si Sarah. Pero ang sinasabi kong maaaring natupok is dahil they didn't found the body of Sarah. Yun siguro marahil ang dahilan kung bakit hindi nag-file si Lander ng death certificate nito. Sa bagay halos lahat ay natupok, maski mga doktor, nurse and other patient. Maaring nahalo ang katawan nito sa ibang nasunog dahil nagtatakbo ito mula sa kwarto nito palabas kaya hindi makita ang katawan at nasama lang sa kumpol ng mga nasunog ng buhay. At yun lang nakuha kong info. Mahirap magagilap. Sinasabi ko sa iyo pare, mahirap dahil makapangyarihang tao sa Lander. Baka kapag nahalata niyang may nag-iimbestiga sa kanya ilalong ilayo niya siya sa iyo. Mahabang paliwanag ni Aris dito. I understand. 2 weeks na lang naman at magkikita na kami ulit ng mind ko. Mahinang ayon ni Light na hindi nawawala ng pag-asa. Are you sure na maaaring sa Ashley talaga ang kasama ni Lander sa kanyang pamamahay? Tanong ni Aris. Yes, I'm sure. No other girl can make my heart race. Only my mind can do that. Kahit maaaring may kakambal o kamukha siya, mararamdaman ko kung siya o hindi iyon. Kaya hindi ako nawawala ng pag-asa, pre. Paliwanag ni Light dito. Okay, pre. Sabi mo eh. Suko na lang na sang-ayon ni Aris. Meanwhile, can't I even go in the garden? Nakayukong tanong ni Sarah kay Lander. Yes, but with me. Sagot ni Lander at lumabas ng kwarto. Sa pagkakataong iyon ay iniwan ni Lander ang pintong bukas. Kaya alam niyang maaari na siyang lumabas ng mga oras na iyon. Humakbang palabas si Sarah at sinundan si Lander. Pagkarating sa garden ay naupo sila sa isang 2-seater na table doon. Agad, nagpahingi ng kape si Lander sa katulong at juice para kay Sarah. Isang oras na katahimikan lang at binasag ito ni Sarah ng isang katanungan. Pwede ba akong magtanong? Mahinang tanong ni Sarah dahil natatakot siyang magalit na naman si Lander sa kaunti niyang salita at ayaw niyang masampal nito. Tila nangangapal pa nga rin ang mukha niya sa ginawa nitong pagsampal sa kanya dahil tumanggi siyang kumain. Nagalit agad ito at sinampal siya dahil sa pagsaway niya dito. Sa ganoong bagay ay nagagalit agad ito sa kanya. Ano? Maotoridad nitong sabi sa kanya. Anong tunay kong pagkatao? Wala talaga ako matandaan kahit na ano. May magulang ba ako? Paano tayo nagkakilala at bakit mo ako kinukulong? May kasalanan ba ako sa'yo bago ako mawala ng alaala? Kaya parang lagi kang galit sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Sarah. Kailangan niya ang mga sagot nito dahil yun ang palagang tumatakbo sa kanyang isipan. About your parents? Yes, they are rich back then. But nabuon sila sa utang kaya ikaw ang balak gawing pambayad sa akin. Ang totoo, babawiin ka na nga sana nila. Pero naaksidente sila. Nakangising sagot ni Lander. Naalala niya pa kung paanong naaksidente ang mga magulang ng totoong Sarah. Na hindi ito aksidente dahil sinadya niya ito at nagpautos sa taong ipabunggo sa truck ang sinasakyan ng mga ito habang patungo sa kanya para dalhin ang pambayad. Siyempre, hindi siya papayag dahil gusto niyang mapasa kanya ang babaeng matagal na niyang pinagpapantasyahan. Kahit sa mura pa nitong edad. Nakita na niya ito noong bata pa lang. Ang walang muwang na si Sarah. Kilala niya ang batang Sarah dahil sinusubaybayan niya ito ngunit si Sarah ay hindi siya kilala hanggang sa araw na nakuha niya ito mula sa mga taong nagpalaki dito. Napangangal lang ang babae sa sinabi nito sa kanya at tila maiiyak na pero tinuloy ng lalaki ang pagpapaliwanag. Tungkol sa kung paano tayo nagkakilala? Actually, matagal na kitang kilala. Pero ako hindi mo kilala at kung paano ka naging akin?
Simple lang. Hedi, na-rape kita. Ayaw ka pa nga eh. Sa umpisa ay natatakot ka sa akin pero nahulog ka rin sa akin. Hanggang sa ipagbuntis mo si Angel. Pero... Nakatiim na sabi ni Lander ngunit itinigil niya ang pagsasalita dahil naalalang hindi nga pala ang totoong Sarah ang kaharap niya. Ano pa? Tila may gusto pang marinig ang babae pero itinigil na ni Lander ang pagsasalita at tinalikuran na siya pero bago yun ay nagsalita ang lalaki. Huwag mo nang itanong at baka magwala pa ako dito. Yun ay kung gusto mo ulit masaktan. Galit na sabi ni Lander at umalis na. Tiimbagang napatuloy na naglakad palayo ang lalaki dahil nasa isip pa din niya ang pagkawala ng mahal niya. Pinatay niya ang kinilalang magulang ng babae dahil alam niyang hindi naman anak ng mga ito si Sarah. Ninakaw lang naman ng mga ito ang babae at balak pang ang kunin pati ang kakambal nito. Pero wala ito sa tabi nito. Wala ang kakambal nito ng mga oras na ninakaw ito. Hindi kasi magkaanak ang mga ito kaya kumuha ng tao maaaring kumuha ng isang magandang bata. At sa malas ay ang totoong magulang nila Sarah ang nanakawan. Minahal ng mga ito si Sarah pero tingin niya hindi worth it yun dahil hindi naman nila ito anak. Kaya tinuluyan na lang ang mga ito. Ang lakas ng loob na huwag ipagkaloob sa kanya ang babaeng gusto niya hindi naman ito tunay na anak si Sarah. Nang mawala sa kanya si Sarah ay inisip niyang nawala ito dahil sa sakit pagkatapos manganak. Isipin pa lang niyang nawala ito dahil sa nasunog ay mas nasasaktan siya. Total ay hindi naman nakita ang katawan nito ay iniisip din niyang baka isang araw ay bumalik ito sa kanya. Pero naghintay siya at nawala ng pag-asa hanggang mag-cross ang landas nila ng kakambal nito. Muli ay binuhay nito ang dugo niya. Pero nagagalit siya pag naiisip na may iba itong mahal. Kaya hindi niya mapigil ang sarili at sinasaktan si Ashley. Dahil sa tingin niya ay para sa kanya lang ito. Oo, baliw na siya dito kaya papatayin niya ang aagaw dito mula sa kanya. Sinigawan niya ang babae. Sarah, bumalik ka na sa kwarto mo at kapag nalaman kong hindi ka bumalik, kumanda ka sa akin. Banta niya dito kaya mula sa garden ay nagtatakbong pabalik si Sarah sa kanyang kwarto. Isang tawag ang natanggap niya mula sa isa sa mga miyembro niya sa kanyang grupo. Hello? Bakit? Motoridad niyang sabi dito. Boss, inform ko lang po kayo na may darating sa inyong invitation about sa event 2 weeks from now. Tila paalala nito sa kanya. Event? What event? Tila kinakabahan siya sa sasabihin nito. Sharing couple, boss, and you need to bring your wife. Hindi pwedeng hindi ka dumalo, boss. Kung hindi, malalaglag ka sa posisyon at kakamkami ng grupo ang yaman mo. Paalala lang, you break the rule and the group will make you broke. Paalala nito kay Lander at pinatay na ang tawag. Shit, ibig sabihin, I need to bring Sarah? Tom, no. Paano ko siya mabunot? Hindi pwede. Siguro, sa dami ay hindi naman siya mabubunot. Hindi siya pwedeng ipare sa miyembro sa kabilang grupo o kahit na sino pa at ikulong ng 5 oras nang sila lang. Paano kung galawin niya si Sarah na maaaring ganoon ang mangyari dahil lahat ay ganoon ang ginagawa at kapag nagustuhan ng kabilang miyembro ang nakuhang pares ay maaaring hindi na ibalik. No! Agad siya nagdial at tinawagan ng isang kakilala sa grupo. Hello? Hindi ba't ikaw ang madalas na committee? Pwede bang do the cheating for me? At huwag nang isama sa pagpipilian ng pangalan namin ng asawa ko? Tanong niya dito. Yes, I'm one of the committee. Okay, boss. I will do my best. Sagot nito at ibinaba ang tawag. No, we are safe. Nakangising sabi ni Lander. Tumawag pa ito sa isang kilalang fashion designer para paggawa ng magandang bestida si Sarah. Walang kaalam-alam si Lander na ang tinawagan niya ay si Simon na kaibigan ni Light. Ulol mo, bugok. Feeling mo? Puro pangalan lang ni Light ang ilalagay ko sa grupo namin at pangalan ng Sarah mo sa pagpipilian sa babae sa grupo mo. At para sila ang magpares. Para sure na sila ang magkasama at sisiguraduhin kong hindi mo na maiuuwi ang Ashley ni Light. At mga bayaring babae lang ang dadali ng grupo namin dahil hindi kami ganoong katanga. Subukan mong pumalaglander sa rules at mawawala lahat ng ipinagmamalaki mo. Nakangising sabi ni Simon. 2 weeks after?
Lahat ay kinakabahan sa maaaring mangyari at lahat ay nakabihis ng maganda. Si Lander ay nakangiting pumasok na tila confident sa mangyayari dahil ang alam ay hindi mabubunot ang pangalan ni Sarah. Base na rin sa inuutos niya. Ngiting-ngiti siya at mayabang na ipinakilala si Sarah sa lahat. Maya-maya pa ay ang pagpasok ni Light na buong pusong nakangiti. Alam na nito ang maaaring mangyari. Sumulyap ito sa babaeng kasama ni Lander at tila tumigil ang oras nang makita ang kagandahan nito. Napansin din siya ni Lander at nanlaki ang mata nang makita si Light. "What the hell's that man doing here?" Tanong ni Lander sa isang miyembro niya. "Hindi mo siya kilala, boss?" "Siya si Light de la Vega, ang bagong halal na leader ng kabilang grupo." Bulong ng tinanungan niya. Biglang kinapitan ng kaba si Lander at hinapit ang babae palapit sa kanya. Si Sarah ay walang emosyon ng mga oras na iyon. Litong-lito siya dahil wala man lang sinabi si Lander sa kanya at basta lang siyang isinama nito doon. Ngunit natatakot naman siyang magtanong kaya hindi na lang siya umimik. "Okay, everyone, let's party first. At isang oras ay isisimulan na ang exciting game natin." Mukhang marami dyan na excited lalo na ang mga lalaki dahil mukhang makakatikim ng bagong putahe. Tila pabirong sabi ng host. Nagsimula ang dinner at nagsimulang magyabangan ang kabilang grupo. Muntikan pa nga magkasuntukan at barilan pero isang putok ang umilingaw-ngaw mula sa chairman nila. Ang nangangasiwa sa magkabilang grupo kapag may ganitong event. Pero kapag walang event na ganito ay wala itong pake kahit magpatayan ng mga ito. "Tama na yan! Siguro ay dapat na simulan ng palaro." Sigaw ng chairman at tinawag ang host. "Okay, ito na po ang mahiwagang bunutan." Tukoy nito sa isang fishbowl na naglalaman ng pangalan ng lalaki mula sa grupo ni Lander. At ang maswerteng lalaking nabunot mula sa grupo ni Boss Lander ay si Arthur De Castro. "Wow, the playboy!" Tatawa-tawang sabi ng host. Ngiting-ngiting pumunta sa stage ang lalaki at iniwan ang girlfriend sa baba. At ang kanyang makakasama sa kwarto na mula sa mga babae ng grupo ni Boss Light ay si Maricar Aliman. Sino ito at kaninong partner ito? Nakangising tanong nito at umarte na ang maluhaluhang babae at napaaka pa sa kasamang lalaki na ang totoo ay isa lang bayarang babae. Ayoko baby, wag kang pumayag please." Madramang iyak na sabi nito sa isang lalaking kunwari ay umiiyak na din. "I'm sorry baby, but we have to do this. I'm sorry." Kinalas nito ang yakap ng babae at pilit na pinapunta sa stage. Tumatawang nagsalita ang host. "Oops, sorry Miss Aliman pero bawal pumalag. Kailangan mo sumunod sa lahat ng gusto niya as long as hindi mo naman ikamamatay ang gagawin niya." Paalala ng host. Agad dinala ni Arthur si Maricar sa isang room at hindi na hinintay ang susunod na pares na pagtatambalin. Okay, next. Ang ating next na lalaki ay from the group of Boss Light. So, no other than Mr. Light de la Vega. Wow, swerte na makakapartner at single si Mr. Light. Tila pabirong sabi ng host. Agad sumampa si Light sa stage na nakangisi na at inaayos ng maigi ang kurbata at tumingin sa gawi ni Lander at ngumisi habang si Sarah ay nakatulala sa lalaki na sa stage. Tila ba nais nitong lapitan at yakapin, saka humingi ng tulong dito sa hindi niya malamang dahilan. At ang babaeng napili mula sa mga jowa ng grupo ni Boss Lander ay si Sarah Benitez. Oh, asawa ito ni Mr. Lander Benitez, right? Enjoy, Boss Light. Tinapik pa nito sa braso si Light, pero hinigpitan ni Lander ang pagkakakapit kay Sarah. Hindi ako papayag! Sigaw ni Lander. Alam niyo na bawal pumalag at tumanggi, di ba? It's the rule. Kaya kailangan sumunod. O gusto mong mawala lahat ng yaman mo at lumabas ditong isang pulubi? Sagot ng host. Dinaya niyo ang laro, alam ko!
Sigaw na Lander at hiningi ang bowl na pinaglalagyan ng pangalan. Iniisip nito na marahil ay puro pangalan ni Sarah ang nandoon at sinadya lang. Pero hindi niya alam ay mabilis na palitan ni Simon ang totoong bowl na may mga pangalan ng iba't ibang miyembro, ang fish bowl. Kaya nang tingnan ni Lander ang lahat ay nanlulumo siya. Tinignan niya ng masama si Simon dahil inutusan ito pero hindi ito sumunod. I'm sorry, but we don't let cheating happen. Tila nagpipigil ng ngising sabi ni Simon kahit ang totoo na ang lahat ay kasinungalingan dahil walang sinumang mula sa miyembro ni Light ang nagdala ng totoong asawa. So Light and Sarah, you can now go to your designated room and enjoy. Nakangising sabi ng host. Nakangisi ding inalalayan ni Light ang babae patungong kwarto. Iniwanan niya pa ng isang lingon na may ngisi si Lander at saka tuluyang lumakad palayo kasama ang babaeng tanging nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. No! Sigaw na Lander at tila nababaliw na nagwala. Si Sarah o Ashley ng mga oras na iyon ay tulala dahil sa biglaang kaganapan pero nakakaramdam siya ng kaligayahan sa kanyang puso dahil sa pagkakahawak ng lalaki sa kanyang kamay. Pagpasok ng kwarto ay agad niyakap ni Light si Ashley at naguluhan siya sa ibinulong ni Light. You're in my arms again, mine. I promise that I won't let you go. Again. Never. Mariin na sabi ni Light dito. Takang-taka si Sarah sa mga sinasabi sa kanya ni Light. Pasensya na mister pero hindi kita kilala. Tila nalilitong sabi niya kay Light. Tila tinarakan ng maraming patalim sa dibdib si Light sa kanyang narinig. You doesn't really remember me? You're my girlfriend. No, let's erase it. You're my fiancé. For goodness sake. Nagdaramdam na sabi ni Light dito. Imposible yung sinasabi mo dahil may asawa na ako. Ibang klase ka rin magbiro. Nakayuko at tila lito pa rin sabi ni Sarah. Nararamdaman niyang nasasaktan din siya sa kanyang mga sinasabi dito. At sana nga ay ito nga ang boyfriend niya o fiancé. Baka hindi siya nito sasaktan emotionally at physically. Hindi katulad ng Lander na kanyang asawa. Baka dito ay maramdaman niya ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap mula nang magising siya isang araw na wala nang kahit anong maalala. Pero alam niyang mali dahil may asawa pa din siya. Kahit sinasaktan siya nito ay asawa pa rin niya si Lander at may anak sila. No, you don't understand. Please, let me explain mine. Tinangkang lapitan ulit ito ni Light at hawakan niya sa pisngang babae pero ganoon na lang ang sakit na naramdaman niya nang humakbang itong paatras para iwasan ang paglapit niya dito. Anong hindi ko maintindihan? Baka ikaw ang hindi nakakaintindi. May asawa na ako at alam mo yan. Bakit ba kasi sinasalin niyo pa ako sa mga ganitong kalokohan niyo ha? Palabasin mo na ako at baka magalit sa akin si Lander. Dahil masama siyang magalit at ayokong matikman ulit ang galit niya na iyon. Kaya parang awa mo na, please. Pakawalan mo na ako. Umiiyak na pagmamakaawa ni Sarah. I won't touch you in a way that you think. I just want to talk to you and explain to you everything. Just please, let me explain and please listen to it for once. And I won't let that Lander ever hurt you again. Not in any way. Dadaan mo na siya sa bangkay ko bago kanya mahahawakan at masaktan. Tiimbagang nasabi ni Light. Tila may mga umawit na anghel sa puso ni Sarah dahil sa mga huling sinambit ni Light sa kanya na hindi na siya nito hahayaang masaktan ni Lander. Ang sarap pakinggan pero alam niyang mali pa rin. Napalungan na lang siya dahil sa lito at halo-halong emosyon na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Dahan-dahan lumapit sa kanya ulit si Light upang subukan siyang aluin. Hinayaan na lang ito ni Sarah pero hindi pa rin tinitingala ang binata. Niyakap siya ulit ng mahigpit ng binata. Miss na kita. Lumuluhang sambit ni Light. Masarap pakinggan pero nalilito ako. May asawa ko, diba? Isang pagtataksil ito pero gusto ko itong pakiramdam na ito. Please sabihin mo, biro lang ito. Umiiyak nang sabi ni Sarah. Listen to me, Ashley. Masuyong pakiusap na Light matapos mahinang hatakin si Sarah at dinala sa kama para doon maupo. Nagulat ang babae na imbes na paupuin ng binata sa tabi nito ay mahina siyang hinatak at
kinandong sa mga hita nito. Ang sarap sa pakiramdam ng ginagawa nito sa kanya at tila sinisigaw ng kanyang isip na magpatianod na lamang. Matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila at tila nagpapakiramdaman sa isa't isa. At ang tanging naririnig lamang nila ay ang mga mabibilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Pero hindi ako si Ashley dahil Sarah ang pangalan ko. May hina at mabining sagot ni Sarah na siyang bumasag sa katahimikan nang maalala ang huling sinabi ng lalaki sa kanya. Because that is what that ugly creature tells you. Nagigigil na sabi ni Light. Sabihin mo sa akin ang lahat ng dapat kong malaman. May bigkas ulit ni Sarah. Matiim munang tumitig sa kanya si Light bago nagsimulang magkwento nang mula sa dumating ito sa buhay niya. Sa mga kalokohang ginawa niya dito hanggang sa mag-propose siya at isang araw ay biglang tinangay ng kung sino at hindi na nahanap. 1 taon na ang nakalipas. Pati na rin ang nakuhang impormasyon na nakuha nilang may kakambal sa Ashley. Baka napagkakamalan mo lang ako sa ibang tao at baka ako talaga yung kakambal at hindi si Ashley. Naluluhang pilit na tanggi niya sa binata. Natatakot siya kung ganoon nga at baka ibalik siya ulit nito kay Lander at muli na naman siya nitong masaktan. Hindi rin niya alam kung bakit noon ay hinayaan niyang maipakasal siya sa isang masahol pa sa demonyo na pag-uugali katulad ni Lander. Sana nga ay si Light na lang ang una niyang nakilala. No, I know it's you. I feel it in my heart and I'm sure na ikaw yun. Wala akong pakialam kung may nangyari man sa inyo at ginalaw ka niya. Ang mahalaga sa akin, andito ka na ulit sa piling ko at hindi kita hayaang makuha niya ulit sa akin dahil magkakamatayan mo na kami. Matiim na sabi ni Light. Ginalaw? Pero hindi niya ako ginagalaw at yun ang alam ko pero ewan ko lang nung nakaraan basta kasi wala nang magising ako at wala nang... Tila hindi maituloy ng babae ang sasabihin. Anong wala? Wala nang? Takang tanong ni Light. Nasiyahan siya nang marinig na hindi ito ginagalaw pero na-curious siya sa huling salita na hindi masabi ng babae. Wala akong maalala. Mahinang sagot niya kay Light. Wala kang maalala? Kailan pa? Tila kinakabahan niyang sabi. Kung 1 taon na ang nakaraan ay masusiguro niyang si Ashley nga ang kapiling niya ngayon. 1 buwan ang nakalilipas. Sagot ni Sarah. Tila gustong panghinaan ni Light pero may bigla siyang naalala. 1 buwan? Noong 1 buwan lang nang huli tayo magkita sa mall ha? Makukuha na sana kita. Kung hindi lang yung teritoryo ng walang hiyang iyon at nandoon lahat ng alagad niya. Tiimbagang nasabi ni Light. Nung 1 buwan nagkita tayo? Mall? Wala akong matandaan. Siguro ay bago na walang alaala ko yun. Basta isang araw nagising ako at sabi niya asawa niya ako at anak namin sa Angel. At sabi rin niya ay Sarah ang pangalan ko tapos kinukulong niya ako sa kwarto at ayaw niya akong palabasin at baka lumandi daw ako. Tapos kunting mali o kapag tumanggi ako sa inuutos niya. Sinasampal niya ako kahit anong pananakit ay ginagawa niya. Hanggang hindi ako namimilipit ay hindi niya ako titigilan. Ayoko na doon. Ayoko sa kanya. Demonyo siya. Iyak na Sarah at niyakap siya na mahigpit ni Light.